Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ikalabing-4 sa buwan ng Mayo, taong 2025. Sa ating mga headlines, ilang lugar sa Metro Manila nakaranas ng pagbaha kagabi dahil sa malakas na buhos ng ulan. 58 Certificate of Canvass, opisyal nang nabilang ng National Board of Canvassers. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte maaari pa rin daw maiproklama bilang bagong alkalde ng Davao City kahit ito ay nakapiit doon sa The Hague sa The Netherlands. At sa ating international news naman, si United States President Donald Trump ipinagmalaki ang mahigit $600 billion na halaga ng investment na nakuha sa Saudi Arabia. Samantala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky naman nanindigan na dadalo lamang sa Turkey para sa pag-uusap kapag pupunta rin si Russian President Vladimir Putin. Sa ating balitang palakasan ng Gilas Pilipinas, kasama sa grupo ng Australia at New Zealand sa Asian Qualifiers ng FIBA World Cup. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nagkaroon ng pagbaha ang ilang lugar sa Metro Manila nitong nakalipas na hapon at bandang gabi batay sa alerto na ipinalabas ng Metropolitan Manila Development Authority. Bandang alas 8 ng gabi ay naitala ang pagtaas ng level ng tubig sa ilang mga lugar. Nagdulot nga ng baha. May ibang parte ng Metro Manila ang gutter deep hanggang meron naman na nakapagtala ng hanggang tuhod na tubig baha sa ilang bahagi ng syudad ng Quezon. Ilang mga paunahing kalsada tulad ng EDSA Quezon Avenue Flyover at EDSA North Avenue at maging ang C3 Road at Bonifacio Avenue maging ang Sergeant Rivera Santo Domingo ay nakaranas yan ng gutter deep na pagbaha. Ibig sabihin mga 8 pulgada ang taas nito. Sa Maynila naman ay nakapagtala ng pagbaha sa Espanya, Lacson at iba pang lugar. Naapektuhan huyan, gutter deep din ang naitalang baha, nasa 8 pulgada ang lalim. Habang sa Banawi at dyan sa may Amoranto, umabot naman hanggang sa tuhod ang tubig baha, nasa 19 na pulgada. Ang taas nito at hindi makadaan ang ilang mga sasakyan. Ang tubig ay naitala sa iba pang mga lugar, maging sa lungsod ng Makati, ngunit humupa din naman agad-agad pagkatapos ng malakas na ulan. Pinayuhan ng mga otoridad ang mga motorista na agad iwasan ang naturang mga binabahang lugar, lalo na kung mauulit na naman ang kalintulad na sitwasyon mamayang hapon at gabi kapag may mga naitatalang thunderstorm. Ayon nga sa Metropolitan Manila Development Authority flood gauge system, ang baha na 8 pulgada ay passable yan sa lahat ng sasakyan. Ngunit kapag 19 na pulgada ay hindi na huligtas para sa mga sasakyan, lalo na yung magagaan ng mga light vehicle ay hindi na ito pahihintulutan. Samantala, binigyang linaw ngayon ng Commission on Elections na maaari pa ring maiproklama bilang bagong alkalde ng Davao City ang nakapit ngayon na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay sa kabila ng kanyang pagkakabilanggo sa The Hague dahil sa kinakaharap na crime against humanity. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na hindi naman required na dapat ay maging present dito sa bansa kapag sila ay naiproklama bilang nanalong kandidato. Kanila namang ipapaubaya sa Department of Interior and Local Government kung maaari itong manungkulan sa kanyang pwesto. Magugunitang nakapit nga ang dating Pangulo doon sa International Criminal Court dahil naman sa kinakaharap nitong kaso may kinalaman sa yung crime against humanity, may kinalaman sa naging kampanya na drug war nung panahon ng Duterte administration.
Sa iba pang mga balita, nakahakot naman ang Metropolitan Manila Development Authority ng nasa 288 na sako ng mga basura mula sa araw ng halalan. Ayon sa MMDA, nakaramihan sa mga basura ay gaya ng sample ballots, plastic bottles at food packs. Ang nasabing basura ay katumbasaan niya ng nasa 1.44 tons ang bigat. Kasabay din ito ay hinikayat ng Commission on Elections sa mga kandidato na tanggalin ang kanilang o kani-kanilang mga election posters. Diyan naman mga kabombo at mga ka-Star ay inaabot ng gabi ang ilang aktibidad sa lungsod ng Maynila. Pero taus-pusong nagpasalamat si Manila Mayor-elect Isko Moreno Dumagoso matapos naman ang pagkakaproklama sa kanya bilang bagong alkalde muli ng lungsod ng Maynila. Ayon nga kay Moreno, bagamat inaasahan nila na mananalo ang kanilang grupo sa halalang ito, hindi naman inaasahan ng kanilang team ang landslide victory na nilabas ng eleksyong ito para sa pagka-alkalde at sa pagka-vice-alkalde ng kanilang syudad. Maging ang halos lahat ng kanilang mga dinala na mga city councilors ay pasok din. Ang karamihan sa mga ito na nakakuha ng mataas na bilang ng boto mula sa mga mamamayan o residente ng lungsod ng Maynila. Pasado alas 9 na nga kagabi nang tuluyang maiproklama si Moreno bilang bagong alkalde ng lungsod ng Maynila. Maging ang kanyang vice-alkalde na si Vice Mayor-elect Chi Atienza. Bagaman ang proklamasyon dito kay Isko Moreno at kay Atienza ay naiproklama na rin ang 6 na nagwagi na mga kinatawan para sa 6 na distrito ng lungsod ng Maynila. Batay nga sa data ng Commission on Elections, aabot sa 1,142,174. 1,142,174 ang registered voters dyan sa lungsod ng Maynila. Ito ay mayroon ding kabuuan na bilang ng mga clustered precinct na umaabot naman sa 1,585. Sa kabuuang bilang na ito ng mga clustered precinct, aabot lamang sa 1,584 ang nabilang ng Commission on Elections dyan pa rin sa naturang syudad. At ibig sabihin mga kabombo, mayroon pang hinihintay na mga kinakailangan ding bilangin mula sa hanay ng yung mga balota na nanggaling ho sa iba pang mga distrito ng naturang syudad at inaasahan ho itong mga kabombo na mailalabas sa mga susunod na pagkakataon. Kaugnay ho niyan mga kabombo, ating pakinggan ang bahagi ng pahayag dito ng na Mayor-elect ng lungsod ng Maynila na si Isko Moreno Dumagoso. Let me take this opportunity na magpasalamat ulit at walang hanggang pasasalamat sa aking mga minamahal na lolo't lola. I love you. Mga nanay at tatay natin na senior citizen at siyempre yung ating mga batang Maynila for the overwhelming support. And I hope this is just a start of our journey together. The people and the government works hand in hand to have a better city of Manila. Kaugnay nito mga kabombo ay hinikayat din ni Moreno ang lahat ng kanyang mga katunggali na magkapatawaran na sila matapos naman ang maanghang na palitan ng mga usapin ang mga isyu na ibinabato laban sa isa't isa. Aminado si Moreno na nasaktan sila sa psychologically at emotionally kaugnay ng mga naging banat ng kanilang mga katunggali. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Mayor-elect Isko Moreno Dumagoso. Start healing ourselves simply because maraming mga masasakit na salita na naibato sa aming mga leader, sa amin, ni Kiki, ako, and all other things. But again and again, I just wanted to lead a city with no hatred among each other. I think we should come up with any way of arc of random
random kindness. Sa ating isa't isa. Mas gusto ko yung bati-bati na lang tayo. At the end of the day, tayo rin naman mga batang Maynila magkikita sa finals. And those people who come in and out of the city. So we have an obligation to do in the coming 6 weeks. We will prepare and I think we need to do what we have to do for the people of Manila. Bagi pa yan ang mga pahayag ni Manila Mayor-elect Isko Moreno Dumagoso. At si Moreno mga kabombo ay nakatakdang manungkulan at umupo sa pwesto simula sa darating na Hunyo 30 ng kasalukuyang taon bilang bagong alkalde nga ng lungsod ng Maynila. Sa iba pang mga balita, itong Department of Information and Communications Technology tiniyak na tutukuyin ang mga nasa likod ng misinformation na may kaugnayan itong nakaraang halalan. Kaugnay niyan, may mga balita dyan si Bombo Annalise Subirano. Siniguro ng gobyerno na may masasampulang fake news peddler na nagpapakalat ng maling impormasyon hinggil sa nagdaang halalan. Ayon kay Department of Information Communication Technology spokesperson at Assistant Secretary Renato Paraiso, kasalukuyang tinutukoy na ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang mga individual na nagpalaganap ng fake news nitong nakakatatapos lamang na halalan. Dapat anyang mahuli ang mga salarin at mapapanagot ang mga ito sa mga nagtatangkang iligaw ang petsa ng halalan na una nang ipinakalat na May 10 sa halip na May 12. Ipinakalat din ng mga fake news peddler na maaaring bumoto online na hindi naman talaga po pwede, ayon kay Assistant Secretary Paraiso. Bukod pa dito, ang pagpapalabas ng ibang mga mismong tumatakbo ng deepfakes, pictures at videos na nagsasabing na-disqualify na ang isang kandidato kasabay ng paghikayat na huwag nang iboto ang mga ito. Pakinggan natin si DICT spokesperson Renato Paraiso. At ang PNP, NBI naman, pag talaga, ito, meron talagang sasampulan nito. Yung mga nagpapalaganap ng fake news na yan, ma-attribute natin, matukoy natin kung sino, pagkakilala niya at mahuli natin sila. Si DICT spokesperson Renato Paraiso. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa kaugnay pang mga balita, itong Commission on Elections nagpaalala na baklasin na ang mga campaign materials. 58 Certificate of Canvass, opisyal na ring nabilang ng National Board of Canvassers. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Ay nagbigay paalala ang Commission on Elections sa mga kandidato na simulan ng baklasin ng mga campaign materials. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, may 5 araw pagkatapos ng eleksyon ang mga kandidato para tanggalin na ang kanilang mga posters sa kalsada. Kasama rin sa mga dapat tanggalin ang mga campaign materials sa social media. Ang sinumang hindi sumunod dito ay maaaring humarap sa election offense. Paglilinaw ni Laudianco, hindi man ito umabot sa file ng disqualification case, maaari pa rin na makasuhan ng isang kandidato ng election offense na posibleng humantong sa diskwalifikasyon. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. 5 days po, ayon sa ating resolution ng Implementation of Fair Elections Act, they have 5 days to remove their campaign materials, and that includes also those in social media. I-clear po nung ating resolution na it will be deemed as an election offense. Hindi man po mahabol pa ng disqualification, sabihin na natin, tapos ang kasi talaga wala naman tayo na mag-file, pero meron pa rin ng election offense. Tandaan po natin yung election offense case, pag napakonbika namin doon, meron din disqualification na accessory penalty. Ang task force baklas ng COMELEC ang mangunguna sa pagmumonitor ng mga ito ngayong tapos na ang halalan. Matatandaan na ang task force ay nagpalabas ng maraming disqualification case laban sa ilang mga kandidato dahil sa hindi pagpansin ng mga notices na ipinadala ng komisyon. Samantala, sa unang araw ng pagbibilang ng National Board of Canvassers kahapon, umabot sa 58 Certificate of Canvass ang opisyal ng nabilang ng poll body mula sa kabuuang 175 na inaasahang matatanggap nila. Kasama sa mga nabilang na ay mga boto mula sa local absentee voting, Estados Unidos, Timor-Leste, Benguet at Ifugao. Ngayong araw, Dennis Bombojay nakatakdang ilabas ng National Board of Canvassers ang partial official counts ng mga nabilang kahapon. Mula sa National Board of Canvassers lungsod ng Maynila,
Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. At para ho sa mga nag-aabang sa ating tali ng mga nakuhang boto ng mga tumakbo para sa senatorial race, mga kabombo at mga ka-Star Nation, amin pong ipapakita sa inyo ang tinipon at kinalap na mga data ng Bombo Radio Philippines. Katuwang ho dyan ang Commission on Elections, Parish Pastoral Council for Responsible Voting at kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Nangunguna pa rin sa listahan ang Senador, Incumbent Senator Christopher Bongo. Meron ho siyang 26 million 485,514. Ulitin natin, 26 million 485,514. Ang pumapangalawa na may mataas na bilang ng boto ay itong si former Senator Bam Aquino. Ngayon ay meron ho siyang 20,636,766. Ulitin natin, 20,636,766. Ang nasa pangatlong pwesto naman na may mataas na bilang ng boto ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Meron ho siyang 20,268,949. 20,268,949. Nasa pang-apat na pwesto si Congressman Erwin Tulfo. Meron ho siyang 16,815,008. Ulitin natin para kay Erwin Tulfo, 16,815,008. Para naman sa panglimang pwesto ay si former Senator Kiko Pangilinan. Meron ho siya mga kabombo na 15,087,863. 15,087,863. Pang-anim, Rodante Marculeta. Congressman Rodante Marculeta, meron ho siyang 14,908,071. 14,908,071. Ang nasa pang-pitong pwesto ngayon ay si Senator Panfilo Ping Lacson. Former Senator Panfilo Ping Lacson with 14,856,636. 14,856,636. Ang kasunod ho niya ay si former Senate President Vicente Tito Soto III. Meron naman ho itong 14,596,365. 14,596,365. Ang pangsyam ay si Senator Pia Cayetano. Meron ho siyang 14,306,585. At 14,306,585. Yun ho naman pang 10 ay si Congresswoman Camille Villar ng Las Piñas. Meron ho siyang 13,359,023. Villar Camille, meron hong 13,359,023. Panglabing isa, itong si Senator Lito Lapid. 13,120,035. Lito Lapid with 13,120,035. Ang nasa panglabing dalawa ay si Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos, meron ho siyang 13,036,843. 13,036,843 para dito kay Senator Amy Marcos. Pero mga kabombo, mga ka-Star Nation, ito ay partial and unofficial na data at inasahan na magkakaroon pa ho ng changes yung figures, pero lalo na yung nandun sa may dulong bahagi, maaari pa ho itong magkaroon ng mga pagbabago, ngunit sa ngayon ay ito ang inilalabas ho na data
ng ating source mula ho dyan sa server na siyang pinanggagalingan ng data. At yan ay nanggaling ho doon sa mga tinipon na mga election returns sa mga lalawigan. Bombo International News. Itinuturing ng White House na matagumpayang ginawang pagbisita ni United States President Donald Trump at aabot ito sa $600 billion na halaga ang investment na nalikom ni United President States Trump sa kanyang pagbisita sa Saudi Arabia. Kasama na rin sa kasunduan ang $142 billion na halaga ng arms deal sa pagitan nila ng Saudi Arabia. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumisita si Trump sa Saudi Arabia sa kanyang ikalawang termino. Pinuri naman ni Trump si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman dahil sa magandang ginawa nito sa Saudi Arabia. Dahil anya sa mga investment na nakuha ni Trump ay ipinagmalaki nito na patuloy na ang pagbuhos ng yaman sa Estados Unidos. And I'm pleased to report that the United States Congress is on the verge of passing the largest tax cut and regulation cut in American history. We think we're in good shape to get that. And if we get that, that will be like a rocket ship for our country. In the first quarter of the year, the investment in America was up an astounding 22%. More than $10 trillion of new investments have been announced or are coming just since the election. So think of that in a very short period of time. Inyong napakinggan si United States President Donald Trump. At sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, nanindigan naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na personal lamang itong dadalo sa ipinatawag na pag-uusap nila ni Russian President Vladimir Putin doon sa Turkey kapag dadalo lamang ito si President Putin. Giit nito na hindi ito makikipag-usap sa sinumang tauhan o opisyal na kakatawan kay Putin sa nasabing usapin. Hindi umano si Zelensky na bumiyahe o handa itong bumiyahe sa Turkey matapos na hikayatin siya ni United States President Donald Trump na harapin si Putin. Kinumpirma rin ng White House na magtutungo sa Turkey si United States Secretary of State Marco Rubio para dumalo sa itinakdang ceasefire deal. Magugunit ang patuloy naman ang ginagawang pagsulong ng United States sa mga usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine matapos ang mahigit na 3 taon na labanan. Para sa atin sa buong kapuluan, 21 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpapatuloy pa rin ang misyon at trabaho kahit may mga kaalyadong kandidato ang hindi pinalad sa nakalipas na halalan. Ayon nga sa Pangulo, kanyang nirerespeto ang naging tindig ng mga kandidato na nagnais na makapagsilbi sa taong bayan subalit hindi sinwerte na manalo sa halalan. Pagbibigay din pa ng Chief Executive, hindi lamang dapat na humanga ang hindi lamang dapat hangaan ang pagnanais na makapagsilbi sa publiko at sa halip ay dapat itong bigyan ng suporta sa mga adhikain. Ilang kandidato ang hindi nga nakalusot mula sa kanilang hanay. Bukas niya sa lahat na nais na makapag-ambag sa ating nation building ang kanilang tulong at nanalo man o kaya ay natalo sa nakaraang plebisito, eleksyon at iba pang mga proseso. At para naman sa mga kandidato ng alyansa na hindi pinalad na makaupo sa mga susunod na araw ay tuloy lang anyang trabaho at misyon para sa bagong Pilipinas. Mga kabombo, mga ka-Stardation, asahan pa rin ho ang makulimlim pero malinsangan namang panahon sa ibang mga lugar. Wala hong namatang sama ng panahon, kaya ho mainit pa rin ang ating aasahan sa kabuuan ng maghapon. Ngunit alerto tayo doon sa mga posibleng bigla ang buhos ng ulan. Inaasahan mga kabombo ang pinakamataas na temperaturang may tatala ngayong araw ay dyan sa area ng Sangli Point sa Cavite, 44 degrees Celsius. Maging sa San Jose Occidental Mindoro at Pili Camarines Sur at maging doon sa Rojas City sa Capiz at Butuan City dyan naman sa Caraga Region. Samantala, 43 degrees Celsius ang posibleng maramdaman ng ating mga kababayan dyan sa Coron, Palawan, maging sa Masbate City sa lalawigan ng Masbate, Iloilo City at Dumangas dyan sa Iloilo, Tacloban City dyan sa Leyte at Eastern Samar.
habang nasa 42 degrees Celsius naman ang posibleng maramdaman sa Pasay City at maging sa Quezon City, Bacnotan, La Union, Olongapo City, Tanawan, Batangas, Puerto Princesa, Palawan at Siquijor, maging sa Northern Samar at Baybay, sa lalawigan naman ng Leyte at Southern Leyte, at doon sa Zamboanga del Norte ay posible ang 42 degrees Celsius na init ho ng temperaturang mararamdaman. Sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation, naabot sa mahigit 4 million pesos na halaga ng drogang ecstasy at heroin ang nakumpiska ng Bureau of Customs. Ayon sa ahensya, nakumpiska nila ang 4.43 million pesos na halaga ng droga sa Ninoy Aquino International Airport. Naharang ang 6 na parcel sa Central Mail Exchange Center ng Paliparan, kung saan ang buksan nito ay tumambad ang 1,330 na tableta ng ecstasy at 362 grams ng heroin. Dagdag pa ng Bureau of Customs na ang nasabing illegal na droga ay galing sa Ireland, the Netherlands at Thailand, kung saan ito ay dineklara bilang mga skincare products at plumbing materials. Sinabi ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na ang operasyon ay dahil sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency at Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group. Ipinasakamay na ng Bureau of Customs ang mga illegal na droga sa PIDEA, habang patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kung kanina pinakita natin ang latest data para ho sa mga tumatakbong senador, ngayon naman ay alamin natin kung ano-anong mga party list groups ang nangunguna sa nakamit nilang bilang ng boto, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Diyan sa atin hong data, makikita natin sa listahan ang Akbayan Party List. Meron ho sila ngayong 2,750,845 votes. At ulitin ko, 2,750,845. Ang nasa pangalawang pwesto ho, ito yung Duterte Youth. At meron ho silang 2,301,278. 2,301,278. Ang pangatlo ay ang Tingog Party List. Meron ho silang 1,789,092. 1,789,092. At ang pang-apat ay ang 4Ps o kaya naman ay 4PS. Meron ho silang 1,435,709. 1,435,709. Nasa panglimang pwesto ang ACT-CIS. ACT-CIS with 1,222,543. 1,222,543. Ang pang-anim ay Ako Bicol. Ako Bicol with 1,061,624. 1,061,624. Ang nasa pang-pitong pwesto ay Uswag Ilonggo. Ito ho yung grupong Uswag Ilonggo with 772,709. 772,709. Ang pangwalo ay Solid North Party na may 753,839. 753,839. At ang pang-siyam ay ang Trabaho. Meron ho silang 648,187. 648,187. At ang pang-sampu ay Sibak Party List. Sibak Party List with 587,726. 587,726. Nasa pang-labing isang pwesto ang PPP o Triple P. Meron ho silang 570,305. 570,305. At ang number 12 ay ang senior citizens. Meron naman ho sila na 569,859.
569,859. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, yan ay initial lamang at posible pa ho na may mga pagbabago na maitala kapag nakumpleto na ang canvassing ng lahat ng boto na nanggaling sa iba't ibang dako ng ating bansa. At sa pagkakataong ito ay muli makakausap po natin ang Chairman ng Commission on Elections. At magandang umaga po ang aming pagbati mula dito sa Bombo Radio Philippines. This is Bombo Dennis Hamito and with me si Bombo Jaira Hangayo. Magandang araw po Mr. Chairman, Chairman George Erwin Garcia. At unang-unang tanong ko Mr. Chairman, matapos yung maisagawa yung proseso ng halalan, ito makakahinga na ba ng maluwag ang Commission on Elections o ano na bang kaya yung inyo pong magiging focus ng atensyon sa mga susunod na araw, Mr. Chairman? Natutuwa po tayo dito sa ating pangyayari ngayon na kung saan dito po katulad sa Region 3, 100% na proclamation po sila. Ngayon lamang, ibig sabihin lahat po ng mga gobernador, lahat ng mga kongresista doon na-proclaim na po nila 100%. So, ngayong araw na ito, ika-canvas namin 30 kaagad na COC at hopefully by tomorrow baka mahigit 50 ang ating makakanvas. Pagka nagkataon, 175 lang po tayo na certificates of canvas eh. Kung magkakaganon po, sana bago magsabado makapagprograma na tayo sa lahat ng kandidato sa national, senador man o party. Sana earliest yun or latest sana mga Sunday. Okay, kami huy mag-aabang din dyan, Mr. Chairman. Anyway, marami ang naging issue ng vote buying, vote selling, at meron ba kayong time frame ang inyong tanggapan para sa yung pag-iimbestiga ho rito, Mr. Chairman? May target ho ba kayo na dapat ganitong pagkakataon, tapos na lahat ho ng mga ganitong usapin? Meron ho bang ganon, Mr. Chairman? Basta po sana bago matapos ang June 30 ay matapos natin ang lahat ng mga kaso na ito sapagkat sabi nga natin hindi naman natin titigilan itong mga cases na ito at hahabulin yung mga violator kahit pa nga sila ay maaaring nanalo o kahit pa nga natalo. Kasi nga po pagka ganun, ibig sabihin pakitang gilas lang ang COMELEC. Kinakailangan wala po tayong pipiliin at kinakailangan hindi rin nakadepende sa sitwasyon po nila. So hopefully po hanggang June 30 matatapos po tayo. Okay, Mr. Chairman, mamaya ko na itatanong yung iba ko pang mga nais na usisain mula po sa inyong panig. By the way, eto ho, si Bombo Jaira Hangayo, meron din ho mga katanungan para sa inyo, Mr. Chairman. Chairman, ano pong magiging hakbang kung nanalo ang isang inireklamo at paano rin sa mga natalo na sangkot sa election offense? Kahit po nakaupo na sila, nagproklama sila, pwede pa rin po namin silang tanggalin sa kanilang pwesto. Lalo pat kung sila ay mga local position, pwede po namin silang tanggalin. Hindi po nawawala ang jurisdiction ng Commission on Elections. Pero hindi po pwedeng sila ay namili ng boto o sila ay nag-violate ng anti-discrimination, ay ligtas na sila. Ang pagkatalo sa isang eleksyon ay hindi po of immunity. Kung hindi pwede pa rin namin silang habulin ng kasong election offense o yung may pagkakakulong dahil po ito isang kasong kriminal. Paano naman po, Chairman, ang mga nagpakalat ng fake news at misinformation ukol sa halalan? Hahabulin pa rin ba ito ang mga despite na naging matagumpay naman ang halalan? Hindi niyo po napansin na yung pong ating kampanya tuloy-tuloy at in fact kung hindi po natin ito nilabanan, kung hindi po talaga tayo tumindig dito, isipin niyo na lang po kung anong sinasapit natin. At ngayon po lumabas ang eleksyon, ng result, kita niyo biglang nangawala. Yung mga misinformation, disinformation na yan. So alam nyo talaga na instigated ito to create a doubt do sa integridad ng ating pong halalan. Pag hindi po tayo nagpakita dito na tayo'y sobrang desidido, sa susunod na election po ng 2028, baka nga kahit yung barangay SK election natin ditong December, baka po ganyan din ang gagawin nila para lamang sila nasisiyahan na ang COMELEC ay nagkakandarapan ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang proseso. Again, kung sino yun ang mga nakita namin at amin pong kinasuhan, itutuloy po namin ang lahat ng yan. Eto, kumusta naman po pala, Chairman, ang mga status ng mga nangako ng panalo? At kaya raw manipulahin ang resulta ng halalan. Ano na po yung mga hakbang ang inyong nagawa? May iba pa bang hinahabol itong Commission on Elections at National Bureau of Investigation? Doon sa mga naaresto, siyempre sila po yan,
At gusto nga natin makapagturo sila ng mga principal. Isipin niyo po yung sa mga kandidato, lalo't nanalo, nalapitan kayo. Isipin niyo po kung kinagat niyo yung mga offer na ganyan, nagkagastos-gastos na kayo, tapos yung sarili niyo pala namang pagod ang mangyayari, tapos nagbayad kayo para lang magpakapagod. Hindi pa, yan po yung sinasabi natin. Wala pa rin pinakamabisang paraan na manalo kung hindi ang makausap ng personal, puso sa puso ang ating mga kababayan. At sana ito yung learning lesson sa lahat. Ipaaresto yung mga ganyang lalapit. Sapagkat again, sinasabi natin, wala kayong makikitang problema sa ating pong sistema. Sapagkat yan po naman ay nag-undergo ng napakadaming pagsubok at test na sinasabi. Okay, balik po dito sa akin. May ilalabas po ba kayong post-assessment? Kumbaga, aftermath, and then report about dito sa naging performance ng inyo pong service provider, yung Miro Systems. Lalo na't may ilan ho mga lugar ang talagang nagreklamo ho sila about doon sa makina. Pero sabi naman ay yung report din ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, bagyang pinunasan yung makina and nagamit na. So, sa inyo pong panig sa Commission on Elections, meron ba kayong ilalabas na post-assessment para ho dito sa service provider na inyo pong kinuha, Mr. Chairman? Alam niyo, inaasahan namin yung mga pinupunasan kasi po sobra ang humid kahapon sa bawat mga presinto. Kung napansin niyo po, nanlalagkit tayo habang nasa loob sa sobrang init. Yung pala, uulan ng malakas kahapon ng hapon. Pero sa sobrang init, talaga namang, di ba, may nagsakripisyo pa ng buhay. Meron tayong kababayan na namatay dahil sa sobrang init habang isa rin pala may sakit siya. Sa susunod na mga darating na eleksyon, ganyan po ang mararanasan pa rin natin. So kahit po sino makinang gamitin natin, ganyan ang init po ng ating mararanasan. And therefore, expect po natin kung ang tao nga bumibigay, di how much more yung makina. Di ba? Buti nga po hindi bumigay ng yung ika nga, nasira talaga yung mga makina. Yung ating pong pinalitan, kahit hindi sira, 311 kumpara ng 2022 elections, 2,500 kaagad. Nung umaga ang ating pinalitan na talagang sira ng mga makina. Ito po, hindi po sira. Nag-reject lang ng isa, dalawa, pinapalitan na kaagad natin para hindi po tumagal at hindi po talagang luba ang masira. So ibig sabihin, kasama po, anticipated po namin yan. Ang importante, Bombo Dennis, ang tanong lagi nyo sa amin o kaya sa mga provider natin, kayo ba ay may contingency measure? Kayo ba ay may nakahandang paraan o proseso na gagawin kung sakali magkaganito, kung sakali magkaganyan, o kung sakaling ito ang mangyari? Dapat po nakahanda na ganun. Kasi kung sakali lalaban tayo sa giyera tapos wala tayong handa na ganyan, pulos lang tapang, hindi naman pwede yun. Kinakailangan may plano rin. Yan po yung pinakita natin kahapon. Hindi po yung may iwasan, biglang nawala ng kuryente. Inaasahan mo ba yun? Meron ba may kagustuhan na nawalan ng kuryente? Pero ang tanong, nung nawalan ka ba ng kuryente, anong ginawa mo? Tumunganga ka na lang ba? Nganga ka na lang ba? O talagang meron kang sinet up na proseso o mekanismo para i-handle yung ganyang klaseng sitwasyon? Yun po yung ibig natin sabihin. Okay, alam po namin na Mr. Chairman, may mga proposal kayo dati, ilang ulit po tayo nagkausap sa ere at may mga proposal po kayo na binabanggit even last year, nung mga previous interviews natin, may mga binabanggit ho kayo na sana ganito, sana ganon yung maisama doon sa mga proseso ng halalan. Pero mukhang kinapos, hindi na yata napabilang yung inyong mga proposal ng mga pagbabago dito sa sistema ng ating eleksyon. Bagamat may ilan na i-adjust, hindi yata kumpleto yung naisin ho ninyo initially. Paano ho kaya yung magagawa na mailakip na ho ito pagsapit ng 2028 presidential elections? Dahil malaki ito, presidential elections kung idaraos sa 2028. So ano ho kaya ang mangyayari, Mr. Chairman? Kailangan po kasi ng mga batas kasi, halimbawa po, Bombo Dennis, yun lang batas na mapoprovide na dapat ay kung halimbawa yung mga makina natin, dapat pwedeng lokal ang mag-produce o dito gawa na sa Pilipinas, hindi international o what. Kailangan po magkaroon ng batas tungkol sa ganyan. Number 2, yung ating pinopropose, sana yung early voting, hindi lamang hours. Kaya nga kami nakapag-resort sa hours lang dahil hindi po kasi naipasa yung pinush natin na early voting law na hanggat maaari sana ay isang linggo bago mag-election, parang local absentee voting ng mga media, ay makaboto na yung mga nakatatanda at may kapansanan. Kasi po, Bombo Dennis, napakahirap. Isipin nyo, nung reklamo, napakahaba ng pila,
talaga namang sobrang liit ng mga lugar, et cetera, et cetera. Mangyayari po yan. Nung nakaraang 2022 elections, ang botante po natin ay 66 million. Ito pong 25 elections, 68.431 million. Sa 2028 po, ang botante natin, 70 to 71 million. Napakalilit ang kwarto, hindi naman nagbabago. Anong mangyayari sa atin? Mayo pa rin ang eleksyon. Sana may batas na napayagan na ang COMELEC tayo makapunta sa mga pribadong building, pribadong institusyon na pwedeng magamit para mas maluwag. Kita niyo po yung mall. Bakit sa mall? Nagpaboto tayo kahit haba ng pila, enjoy, nakaupo, komportable, walang reklamo, walang nagsakripisyo ng buhay. Yan po yung sinasabi natin. Iyon, sana nga no, may sakatuparan ho yung mga ganyang proposal, Mr. Chairman. Sana mas mapaganda pa yung ating proseso ng eleksyon at the end kasi ay yung taong bayan din naman ang siyang makikinabang rito. Sana may mga updated tayong batas, tama kayo. At siguro, yan ay sa mga susunod na lang, i-look forward natin, Mr. Chairman, at kung kailangan ng mga panawagan. Bukas naman ang Bombo Radio Philippines para sa mga panawagan ng Commission on Elections hinggil sa mga bagay po na yan. Anyway, congratulations, Mr. Chairman. Sana ay daos na halala, naging matagumpay sa kabuuan itong eleksyon. Batay na rin ho sa kumpirmasyon ng mga citizens arm, ng mga observers dito ho sa idinaos na eleksyon. Talagang marami ho ang kumbaga nabahala doon sa ilang mga aberya, but in the end ay nakumpleto din naman ho yung mga proseso, Mr. Chairman. Maraming salamat, Bombo Dennis. Alam niyo, napakalaking tulong ng Bombo Radio sapagkat dahil sa inyo, tayo laging alerto, tayo laging aware sa mga pangyayari. Basta Bombo, radyo o basta radyo, Bombo. Ayan, maraming salamat, Mr. Chairman. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, hindi ho reporter ang inyong napakinggan, hindi ho co-anchor. Si Chairman George Erwin Garcia ho, ang ating nakausap sa pagkakataong ito. At maraming salamat din sa palagian hong pagsagot sa aming napakaraming katanungan hinggil ho sa mga bagay-bagay. Kami naman ho'y nagre-relay lamang ng mga katanungan. Galing ho actually yan doon sa mga listeners ng Bombo Radio Philippines. Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang pinuno ng Commission on Elections. Bombo Sports News. Harap sa malaking hamon ngayon ang Gilas Pilipinas sa pagsabak nila sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ito ay matapos nga mga kabombo na mapabilang sila sa Group A kasama ang magagaling na mga kupunan, kasama na ang ng grupo ho nitong Gilas. Diyan ay yung world's number 7 na Australia, world's number 22 na New Zealand at ang number 88 na Guam. Magsisimula ang group stage games sa buwan ho ng Nobyembre ngayong taon kung saan ang FIBA World Cup 2027 ay gaganapin sa Doha, Qatar. Magkakaroon din ho ng mga pag-iensayo ang kupunan sa iba't ibang lugar. Mahalaga na makapasok sa top 3 ng naturang grupo ang world's number 34 na Gilas Pilipinas sa first round ng qualifiers ng double round robin. At meron din ho mga kabombo yung home and away na tournament sa 6 na window para yan makausad sa ikalawang round. At nangangahulugan ito na magkakaroon ng 2 pagkakataon na magkakaharap ang Gilas Pilipinas at ang Guam na dapat ay manalo tayo. Ang top 3 teams na kabilang dun sa Group A ay makakasama sa 3 qualifiers mula naman sa Group C na kinabibilangan ng Iran, Syria at Jordan. Ang Group B ay binubuo naman ng Japan, China, Korea at Chinese Taipei, habang ang Group D ay binubuo ng Lebanon, Saudi Arabia at India, pati na ng host country na Qatar, kaugnay ho ng naturang mga laban. Kaya't kabang-abang ang magiging pagsabak ng ating kupunan sa pagsapit ho ng buwan ng Nobyembre, diyan pa rin sa mga laban ng Gilas Pilipinas na atin hong aantabayanan. Sa pagkakataong ito, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. May apila itong alkalde ng La Castellana, Negros Occidental, at yan ay para sa
national government ukol dun sa karagdagang pondo. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology naman, tinitingnan na ang pagbaba ng sulfur dioxide emission ang sanhi ng pagsabog muli ng Bulkang Kanlaon. Yan at iba pang mga balita hatid ng Bombo Radio Bacolod. Muling nanawagan ng alkalde ng La Castellana Negros Occidental sa karagdagang budget mula sa national government. Ang pondo ay gagamitin sa pagtulong sa mga evacuees dahil sa pumutok ulit ang Bulkan Kanlaon kahapon Mayo 13. Personal na binisita nila Castellana Mayor Romayla Nicor mangilimutan ng mga residente ng Mercedes sa Barangay Sagaang sa Dasabing Bayan upang tingnan ang sitwasyon matapos ang muling pagputok ng bulkan. Ayon sa alkalde, apektado ang mga pananim ng mga residente dahil sa tuwing natatamaan ito ng asupre, ang dahon ng mga pananim ay nasisira. Apektado rin ang water source ng mga residente dahil ang pinagkukunan ng supply ng tubig ay makikita sa paanan ng Bulkan Kanlaon. Nagbigay din ng face mask ang alkalde sa mga residente upang may proteksyon laban sa asupre. Kaninang umaga, mga 6:30 a.m., makyat ako sa bandang Mercedes ng Barangay Sagaang. Wherein doon talaga yung pinakamalaking buhos ng abo. And makapal talaga yung mga tepra na bumagsak. Samantala, inihayag ng resident volcanologist ng Canlaon Volcano Observatory na as of 4 o'clock kahapon ng hapon, nakarecord ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng 36 volcanic earthquakes. Ayon kay Engineer Maria Andelin Quincha, simula noong May 12, nakarecord ang PHIVOLCS ng 573 tons ng sulfur dioxide flux bawat araw. Ayon kay Quincha, bumaba ang sulfur dioxide flux kaya tinitingnan ng PHIVOLCS na ito ang naging rason ng muling pagputok ng bulkan dahil mayroong clogging sa sistema ng bulkan kung saan naging sanhi ng pressurization. Inabisuhan din ito ang mga residente na patuloy na maging mapagmatsyag at magsuot ng face mask dahil sa ashfall. Apektado din ng ashfall ang ilang barangay sa lungsod ng Bacolod. Mayroon din kinansilang flights matapos ang pagputok ng bulkan dahil ipinagbawal ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok nito. Sa ngayon, nanatili sa alert level 3 ang Bulkan Kanlaon at hindi pinahihintulutan ang makapasok sa 6-kilometer extended danger zone ng bulkan. Dagdag pa nito, patuloy din ang pagmonitor ng aktibidad ng bulkan at may posibilidad na ito ay puputok muli dahil ito ay nasa magmatic unrest. Bumaba po yung atin pong sulfur dioxide emissions, which means po na ito po ay maaaring ito po ang nagdulot ng ganito pong eruption dahil po meron pong clogging or sa ating po. Yan ang ulat mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith Alciario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Etong binatang natutulog lamang, patay matapos tabunan ng lupa sa nangyaring landslide sa Tupi, South Cotabato. May balita dyan ang Bombo Radyo Coronadal. Binawian ng buhay ang isang binata matapos matabunan ng lupa sa nangyaring landslide habang natutulog sa isang peryahan sa bayan ng Tupi, South Cotabato. Kinilala ang biktima na si Russell Pasawilan, 25 years old, staff ng isang peryahan at residente ng Barangay Kamanga, Sultan Kudarat. Ayon sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO, natutulog si Pasawilan sa isang bahagi ng peryahan na matatagpuan sa Purok Bagong Buhay, Barangay Bunao, nang biglang gumuho ang lupa dulot ng sunod-sunod na malalakas na pag-ulan. Batay sa pahayag ni MDRRM Officer Emil Subagaysay, tinamaan umano sa ulo si Pasawilan ng isang kahoy habang natutulog bago tuluyang natabunan ng gumuhong lupa. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital ngunit idineklara siyang dead on arrival ng mga doktor. Samantala, ligtas naman ang ilan pa niyang kasamahan na naroroon din sa lugar noong mangyari ang insidente. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at umiwas sa mga landslide-prone areas, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. May mula na dapat may mga preparedness action na ginawa sa level sa barangay natin. And also kami sa municipality naman nagkulang sa mga sa mga community sa mga institusyon na dapat buhaton nila sa natin. Ang naging pahayag ni MDRRM Officer Emil Sumagaysay sa interview ng Bombo Radyo Coronadal. At yan ang mga balita mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si
si Bombo John Serumines para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Oras natin, 12 minuto bago sumapit ang ikawalo ng umaga. At ito mga kabombo ay 12 minuto mga kabombo, no? Bago ho mag alas 8. So kuha pa tayo ng mga karagdagang report. Ito ang truck na may karga na automated counting machine at mga election paraphernalia ay natumba dyan ho sa bahagi ng Iloilo. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Nahulog sa medyo malalim na bahagi ng kalsada ang isang truck na may kargang election paraphernalia sa barangay Agcarupe, Haniway, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Captain Hector Ayagan, hepe ng Haniway Municipal Police Station, sinabi nito na galing ang truck sa barangay Monte Magapa at patungo sana sa Treasurer's Office ng bayan upang maghati ng mga gamit para sa halalan. Dagdag pa ni Ayagan, nawala ng kontrol ang driver ng truck matapos bigla umanong sumulpot ang isang sasakyan dahilan upang malihis ito ng daan at nahulog. Maswerte namang walang nasaktan sa insidente. Agad ding nailipat sa ibang sasakyan ang mga election paraphernalia upang maipagpatuloy ang paghahatid ng mga ito. Napag-alaman ng karga ng nasabing truck ang automated counting machine, mga balota at iba pang election paraphernalia. Yung dump truck na sakay ng election paraphernalias, medyo matirik yung daan at saka na alanganin yung driver. May nakita siyang may lumabas na Nissan Navara sa daan niya at tumagilid sa banda sa may kanan. Si Police Captain Hector Ayagan para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio at Star FM. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Etong mga nanalong kandidato sa Cagayan, bigong maiproklama dahil sa failure of transmission ng mga boto mula sa dalawang bayan, dulot ng internet connectivity at sama ng panahon. May mga detalye dyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Bigo pang makapag-transmit ng resulta ng eleksyon ng ilang presinto sa dalawang bayan sa Cagayan dahil sa issue ng internet connectivity at sama ng panahon na dulot ng frontal system. Ayon kay Provincial Election Supervisor Attorney Michael Camangeg, inaantay pa ang resulta ng botohan sa sitio Simbabang Fuga Island sa bayan ng Apari at sitio Baguio Point Minanga sa bayan ng Peñablanca na nasa coastal area ng probinsya. Bagamat hindi na anya makakaapekto ang inaantay na bilang ng resulta sa mga kandidatong nakakuha ng pinakamataas na boto sa provincial level, subalit hindi pa maaaring makapagproklama ng mga nanalo dahil hindi pa 100% na nakuha ang resulta ng consolidation and canvassing system. Gayunman, sinabi ni Camangeg na maaaring maghain ng petition sa COMELEC ang mga leading candidates sa provincial level upang maibaba ang proclamation threshold para formal na silang maiproklamang nanalo sa katatapos na halalan. Sitio Simbabang ng Apari, which is about 516 voters. Saka yung Baguio Point ng Peñablanca, 151 voters. No? So ito na lang yung mga hinihintay. Ang problema, wala tayong contacts ngayon sa mga electoral boards ng mga presinto na ito dahil sa sama ng panahon, no? Hindi rin sila makatravel. So persado na ang Board of Canvassers ay maghihintay. No? Kaya nga tinitingnan din natin kung ano magiging aksyon ng mga candidates. Samantala, tiyak na ang pag-upo ni retired PNP Chief Edgar Aglipay bilang bagong gobernador ng Cagayan at ng kanyang katandem na si incumbent Governor Manuel Mamba para sa pagka-vice-gobernador matapos manguna sa partial and unofficial count ng COMELEC. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa The Vote 2025 update ng Bombo Radio Philippines. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. at para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yung bagong gobernadora ng Cebu ay tuluyan ng nahalal sa kabila ng urgent motion na inihain naman ng kampo ni incumbent Cebu Governor Gwendolyn Garcia upang isuspindi ang proklamasyon ni newly elected Governor Pamela Baricuatro. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Cebu. Matapos ang ilang oras na pagkaantala sa pagproklama sa bagong napiling gobernadora sa lalawigan ng Cebu, tuluyan ng itinaas ang kamay ni Pamela Baricuatro bilang pangalawang babaeng nahalal sa lalawigan.
Ito'y matapos manguna sa 2025 midterm election canvassing na may malawak na margin laban sa nanunungkulan at 5 termino ni incumbent Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sinubukan pang pigilan ng kampo ni Garcia ang proklamasyon ni Baric 4 sa pamamagitan ng paghain ng urgent motion upang suspindihin ang proklamasyon, ngunit hindi napigilan ng kampo ni Garcia ang COMELEC na itaas ang kamay ni Pam at iproklama bilang bagong gobernadora ng Cebu. Nakakuha si Baric 4 ng 1,107,924 na boto kumpara sa 765,051 na boto para kay Garcia. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu sa bagong gobernadora, nagpahayag ito ng mga pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta, lalo na sa mga nakikiisa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, isa sa kanyang prioridad ay ang pagandahin ang healthcare system ng probinsya ng Cebu alinsunod sa kanyang mga pangako sa kampanya. Idinagdag pa nito na ipagpapatuloy nito ang mga programa ng administrasyon na nakikinabang sa mga Cebuano at nakatulong, ngunit susuriin niya ang mga hindi. Kabilang dito ang pag-streamline ng iba't ibang programa, proyekto at serbisyo sa Cebu Provincial Capital para makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa mga Cebuano na muling iginiit na nais niyang maging inclusive ang Kapitolyo para sa lahat. Ayon pa nito na magtatrabaho siya bilang gobernador sa pamamagitan ng pagsusulong ng simpleng pamamahala sa paghahatid ng mga serbisyo sa kanyang mga nasasukupan. This is it. I'm officially the governor of the province of Cebu, the people's governor, because I have been chosen by the people. The people have spoken. I have no mayors, no congressman behind me, no barangay captains. I only have the people behind me. So I want to be known as the people's governor. Thank you very much. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Si Pamplona Mayor Janice Digamo inialay ang kanyang pagkapanalo sa congressional race sa pinaslang na asawa nitong si dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo. May balita dyan ang Star FM Cebu. Formal nang iprinoklama ng Commission on Elections si Pamplona Mayor Janice Digamo bilang 3rd Congressional District Representative ng Negros Oriental. Si Digamo na asawa ni dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo na pinaslang sa Pamplona Massacre noong Marso 2023 ay nakakuha ng 107,436 na boto na lamang kay Janice Teves sa 55,731 na boto. Si Teves ay tiyahin ni dating kongresista Arnolfo Teves Jr. ang itinuturong utak sa pagpatay kay Ruel na kasalukuyan naman ngayong nakakulong sa Timor-Leste. Binanggit pa ni Digamo na inialay niya ang kanyang pagkapanalo sa pinaslang na asawa. Naniniwala pa ang opisyal na ang mainit na pagsuportang natanggap mula sa mamamayan na 3 distrito ay ang pagpapahayag din umano para sa kanilang pagmamahal sa katarungan. Maliban dito, naniniwala din siya na ang pagboto sa kanya ay kasama sa mga pangarap ng mamamayan para sa isang mas mapayapang 3 distrito. Binigyang din pa niya na si sentro sa kanyang serbisyo ang crime prevention para sa naturang distrito ng lalawigan at plano din niyang gawin itong isang smart city. The expression of the people of the 3rd Congressional District sa paglaban sa ako ang candidacy, and I believe ang paglaban is also an expression of their love for justice ni late Governor Digamo for a more peaceful and a more progressive Bayawan City and in general the 3rd Congressional District of Negros Oriental. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para naman sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na italang katumbas ng isang US dollar, 55 pesos and 79 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 13 centavos. Ang Singaporean dollar ngayon ay nasa 42 pesos and 58 centavos. Ang Saudi Arabian Rial naman ay 14 pesos and 83 centavos at ang Euro ay 61 pesos and 69 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking.
Manatiling updated sa mga balita at impormasyon, maaaring tutukan ng makaganapan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa rehiyon ng Visayas, nariyan mga kabombo ang ating mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM. Unahin ko dyan sa bahagi po ng Iloilo, Bombo Radio Iloilo and Star FM Iloilo. Doon naman sa area ng Bacolod, may Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa lalawigan ng Capiz, Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At dun sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bus Radio, Bombo!